Madayaw nga adlaw matinyan, Setyembre 16, 2023, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Ubani kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Baratong bugas mapalit na sa merkado. ACS sa Milagrosa ibalik na ngadto sa Mati Clergy. Mga mananaog sa hip-hop competition atong sayron. Sa sports, mananaog sa sporting events atul sa fiesta atong sayron. Dorso mitambong sa mass games didto sa Cotabato. Ug sa feature, mga rescuers atong ubanan sa ilang 24 oras nga trabaho. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Pipila ka mga tindahan sa bugas dinhi sa Dakbayan sa Mati ang mituman sa gipahamtang nga price ceiling alang sa regular ug well-milled rice. Samtang nagpagawa usab og executive order si Mayor Michelle Nakpilrabat isip suporta sa naunang gipagawa na Executive Order number 39 ni Presidente Bongbong Marcos. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report.
Gimugna sa City of Mati LGU ang Task Force Bantay Presyo aron masiguro ang higpit nga pagsunod sa mga rice traders sa price ceilings nga gimando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. pinaagi sa Executive Order No. 39. Isip suporta sa EO 39, si Mati Mayor Michelle Nakpil Rabat ni isyu ni adtong Setyembre 11 sa iyang Executive Order No. 82 Series of 2023 nga nagmando sa pagpatuman sa EO 39 sulod sa syudad sa Mati. Saad pa ni Mati DTI Unit Head of Consumer Protection Division, Fernales Soles, obligado na karon ng mga retailer nga ibaligya ang bugas sa mga presyo nga gitino sa mga otoridad. Sa usa ka forum ni adtong Miyerkules, ang mga rice traders nagpagawas sa ilang sentimiento gumikan sa mahal nga bugas nga ilang napalit sa wala pa ang pagpatuman sa price ceiling. Ang mga negosyante na problema niini kay moresulta kini sa ilang pagkalugi. Ang akong 41 ibaligya na ko og 43, which is in plus 2 ko per kilo. So wala na, nag-violate na ko sa kuan dito sa EO 39. Then along the highway ko, so na-enjoy posibilidad na mapinaldihan ko much more ang preso ko. Diba? Ya, ang akong 45, ibaligya na ko og 47. Dili man po pwede mo plus 1 lang. Layo man po ang dahigan po. Isa pa, rented ang akong tindahan. So, dako akong renta. So, dili ko pwede mo plus 1. Mo plus 2 ko. Para dili siya layo, dibalik sa 45 na gikuan sa EO 39. Ang mga retailer ni palitog well-milled rice sa tag 50 pesos ang kilo o regular milled rice sa 45 ang kilo, mas taas pa sa price cap nga gipahamtang sa gobyerno nga maximum 45 pesos sa usa ka kilo sa well-milled rice o 41 sa regular milled rice. Isip tubag, ang nasyonal nga panggamhanan mohatag og ayudang 15,000 pesos ngadto sa mga retailer nga apektado sa lakang sa gobyerno sa pagpatuman sa price ceiling sa bugas pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Sustainable Livelihood Program. Kini gituyo aron matabangan ang mga negosyante nga mabawi ang pagkalugi. Sa unang round sa monitoring, adunay 9 pa ka benepisyaryo sa Mati nga mga micro-rice retailers ang makadawat sa maong cash grant ug mao kani ang rehistrado og misunod sa mandated price ceiling nga mga negosyo. Apil usab sa guidelines nga makadawat og financial assistance ang mga sari-sari store nga mosunod sa mando nga price ceiling sa bugas. Nagpaabot usab sa iyang mensahe ang representative of the rice wholesalers and retailers, Josephine Baungali, nga miuyon og gisuportahan sa asosasyon ang maong mando sa gobyerno. As stakeholder of wholesaler and rice wholesaler and retailer, ako isuporta ang Executive Order No. 39 sa ato ang President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. Kini si Jilvis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Human sa sobra tulo ka tuig nga paggamit sa lokal na panggamhanan sa alternate care site kon ACS didto sa Milagrosa Retreat Center isip quarantine ug isolation facility sa mga COVID-19 cases, gitakdang ibalik na ang maong pasilidad ngadto sa Mati Clergy. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Marie Gastanes. Ibalik na ngadto sa Mati Clergy ang pagdumala sa alternate care site kon ACS sa Milagrosa Retreat Center human nga gideklarang dili na usa ka global health emergency ang COVID-19 ug giisa na usab ang Mati IMT for COVID-19. Ang retreat center gipahulam sa Mati Clergy aron mahimong quarantine facility sa mga COVID-19 patients sa Dakbayan. Mukabat sa kapin 13 million pesos ang nagasto sa City of Mati LGU para sa kinatibuk-ang rehabilitasyon sa maong retreat center. Lakip sa rehabilitasyon ang pagbutang og PUI building, triage, health workers quarter ug uban pang pasilidad. Duna usab kini 33 ka mga rooms na ginastayhan sa mga COVID-19 patients diin dunay kaugalingong aircon unit, TV, healthcare kits ug uban pang amenities matag room. Ang maong pasilidad nakaserbisyo og kapin 1,600 ka mga COVID-19 patients sulod sa tulo ka tuig sugod tuig 2020. Karong umaabot nga Setyembre 26, opisyal na i-turnover ang ACS apan dili pa kini pinal matod sa City Health Office.
Matud usab sa CHO na luwas na gamito ng ACS tungod dunay mga safety measures na gibuhat ang City Health Office, una nila i-turn over ang ACS ngadto sa Mati Clergy sama sa pagpanlimpyo, pagpanghagbas, pagmower sa palibot ug pag-disinfect sa mga rooms. Dako usab ang pasalamat ni Mayor Michelle Rabat ngadto sa kaparian sa Mati Clergy tungod sa pagpahuram nila sa retreat center para sa kaayuhan sa katawhan sa Mati. This is to formally thank him in public. Nagpapasalamat po ko sa kay Bishop Apigo, clergy, lahat, allowing us, payagan nyo kaming magamit ang inyong lugar, Milagrosa Retreat Center, the time that we needed it most, yung COVID. Kasi wala talaga kami. I remember the very words of Bishop Apigo when he said, "The least that I can do." Kini si Ethel Marie Gastanes para sa Ang Mati Karon. Napuno sa hugyaw ug kalingawan ang mga pasundayag sa managlahing dance groups atol sa Versus Street Dance Open Hip Hop Competition kaniadtong Setyembre 2023 diri sa Dakbayan sa Mati. Kung kinsa ang mga nahimong mananaog, aniya ang report. Nagdilaab ang entablado sa MFGR Park and Baywalk gumikan sa kainit sa kompetisyon tali sa 11 ka dance crews atol sa Versus Street Dance Open Hip Hop Competition kaniadtong Setyembre 2023 diri sa Dakbayan sa Mati. Gideklara nga kampyon ang makapahinam na pasundayag sa SQ1 gikan sa Davao City nga nakadaog og 30,000 pesos. If you wanna pass it up, doesn't matter, people say nothing's up. First runner-up ang Cruella-inspired piece sa Pilasos gikan sa Dakbayan sa Mati nga nakaganti og 25,000 pesos. Ug second runner-up ang Ferocity gikan Tagum City nga nakaganti og 20,000 pesos. Samtang nakadawat sab og tig 5,000 pesos ang ubang entries isip consolation prize. Ang Versus Hip Hop Competition mao ang pinakagiatangan nga kalingawan sa pamistang handog ni MNR alang sa ika-86 nga kapistahan ni Senior San Nicolas de Tolentino. Ana usab mga pasundaya gikan sa local artists sama sa Mati Hip Hop Movement, Comrade Band, Broken Chords of May ug ang Impulse Band nga gikan pa sa Dakbayan sa Davao. Ang kalampusan sa managlahing kalingawan ubos sa pamistang handog ni MNR nagsaad lamang og mas hayag nga kaugmaon alang sa natad sa saya ug uban pang kahanas ug talento. Ilabi na nga daghang Matinians ang nagpaabot sa sunod nga edisyon sa kompetisyon. Sa among pagbalik sa sports, mananaog sa sporting events atol sa fiesta atong sayron. Dorso mitambong sa mass games didto sa Cotabato. Ug sa feature, mga rescuers atong ubanan sa ilang 24 oras nga trabaho. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Bako! Hoy, sente mo lawas! Bako! Oh, naunsa naman pud ka? Kinsa na pud nag-away nimo? Kanang mga bata sa kanto. Sige kong kantsawan na bako daw ko ma. Bako bago di ay ka, ka-straight ana imong lawas. Mura gani kag nakorentahan sa ka-straight ana imong lawas. Utro pud ka ma ba? Pero bitaw nak, ayaw na lang na sila patuli kay di man tinuod ng ilang ipanulti. Palayo lang sa ilaha, okay? Okay ma. Tama di ay nak. Nagsugod nagpamakuna ang City Health sa mga bata edad 12 hangtod 17 kontra COVID-19. Basin ganahan ka magpabakuna. Ikaw na lang baya walay bakuna diri? Sige ma, magpabakuna ko. Para lawas na tatanan din sa atong balay. Bako de Jesus, ikaw na sunod bakunahan. Bakunahan na ta ka ha, relax lang. Okay na dong, isog man kayo ka, wa gyud mahadlok. Salamat ma'am.
Ramil Sante, ikaw na sunod. Dali na! Pagpabakuna na ba? Katalawan ba aning bataa? Paisog-isog subang bata pero talawan di magpabakuna? Lingko diha! Hindi lang ko magpabakuna, mabing ma. Hoy! Balik din ni Ramil! Diyos ko ning bataan ni. Malipayon lagi ka, nak. Kadto gani bata midagan pagawas ganina ma? Maugod tong sigig pangaway na ako. Mauba? Talawan man lagi to. Lagi ma, pagtuog yun bitaw na akong isog to siya. Maayon na lang na kay bakunado na tanan sa balay para makalikay na ta sa COVID-19. Kung ikaw edad 12 hangtod 17, pagpabakuna na sa pinakaduol nga vaccination site sa inyong barangay. Papa Vaccine! Bakunada! Sikitang ligtas! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin may paranggalang na malakas. Yeah! Nakahanda na ang bakuna na mabisang pumuksa. Kaya huwag na mangamba't mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabakuna, kaya maging handa na. Ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Madayaw na adlaw Matinians, anian usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Gipatuman sa lokal nga panggamhanan sa Mati kaniadtong Setyembre 11, 2023 ang Executive Order number 82 Series of 2023 nga nagmando sa pagpatuman sa Executive Order number 39 kon imposition of mandated price ceilings on rice nga nagpahamtang sa rice price cap. Lakip usab sa balaod ang pagbugna og usa ka technical working group nga gilangkuban sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug law enforcement groups alang sa pagpahigayon sa adlaw-adlaw nga on-site price inspection sa bugas. Busa alang sa atong pangutana karong semana, nakapalit ka na ba og baratong bugas sa merkado karong bag-o? Unsay angayang silot sa di mosunod sa mandated rice price ceiling? Tara, ubani kami og atong sayron ang tubag sa Matinians. Wala pa ko nakapalit og baratong na bugas sa merkado kay kasagaran karon nagmahal na jud. Tapos para sa ako, if kanang matagaan man sila parusa mo na to like penalty, like kanang magbayad sila sa gobyerno, like di na ta magbungat basta mapinaltihan lang sila para makabalo po sila unsa pod kalisod ang panahon karon na sige nila patasan ang bugas niya.
ang mga trabaho sa tao karon nagkalisod baya jud. Ang uban wala pay trabaho. Oo, nakapalit na. Tapos kanang kanang dili maminaw nga kanang dili sige gyapon sila pamahal sa ilang baligya nga bugas. Dapat dili na sila papanindahon. Kaya di man sila mamina magsige mangyapon sila pataas. Karon wa po ko palit og baratong bugas karon. Taas pa ang presyo ang napalit na ko. Kung na dapat ikasilutan ang kuan, siyempre dapat yung aksyon ng ginasya yun nga kuan kay para pulang mga tao pud baka benepisyo sa mga barato nga bugas. Dapat ang ako lang kuan nga tagal aksyon pud sa bunga para mubaba ang kuan ba. Oh, mo ako Di po ako ang mga penalty ba sa kuan diha. Wala po ko mga decision ba na po. Oh, nakapalit ako sa diradapit sa kanina Ilawong 41. Kung di gyapon sila mutuman sa balaod nga mupababa ang bugas nga gihatag naman na sa Pangulo na ordinansa, dapat yun sila tagan sila parusa. Tama sa pasaradaan sila, hindi ka warningan sila ba para di podlo ang mga tao nga mapalit gani nga mahal kayo. Labi na karon krisis. Nakapalit na. Mong angal na sir, kung ano na. Dapat ihugno dyan ang mga palitonon nga kanang mahal. Pababa lang dito. Sa pagkakaroon, wala pa. Para sa ako, kuwan sa siguro, warningan sa siguro. Kaya di man kay kuwan ang pod kay para makibalo po sila ba ang uban. Kailangan magbaba gid ang tanan yun. Sa karon wala na ako kapalit og barato nga bugas. Siguro tagahan siguro na to og penalty or unsa nga atong ihatag silahan ng mga kuan kay mas karon mas naglisod ang mga katawhan tungod na. Oh, nakapalit mi og kining 45 diri sa palengke sa Mati. Karon lang jud ya mo gilungag nya. Ang angay ana isilot anang dili mo sunod sa balaod na ilang gipakuha na pausban ng presyo sa bugas, dapat na siya maka-penalty o ilabang kono diyan warningan ila na dili jud angay na ipataas ang kuan presyo sa bugas. Sa palengke kanina 45 ang kilo pinaka sa kuan na ang pinakabarato gid 41 nang kita naman kanina nga to. Kung nakakuan panagutan nga nila kung kinsay kuan ana dapat kuan nun. Wala pa. Gani unta kay nagampon ta mi nga barato. Kay kung di sila mo ano tuman di pinaltihan sila. Ug mao kana ang mga tubag sa Matinians kabahin sa mandated rice price ceiling diri sa atong dakbayan. Ubanina usab kami sunod semana diri lamang sa Matinians on the street. Make it mati maganahay nga di. Ako si Josh Eric Jelgis. Amping. Ka mga volleyball teams ug unom ka basketball teams ang nagtigi sa gipahigayong palaro sa kapistahan ni Senior San Nicolas de Tolentino sa miaging semana. Kung kinsa ang mga midaog sa report ni Peter John Buencamino. Nagmalampuso ng pagpahigayon sa tulo ka sporting events dinhi sa Dakbayan sa Mati nga gisugdan ni atong September 5 hangtod 10, 2023 atol sa pagsaulog sa ika-86 nga parochial festa sa San Nicolas de Tolentino Parish. Ang sporting events gilangkuban sa MBL Open Commercial Basketball Tournament, Open Men and Women Volleyball Tournament ug ang Mati Chess Tournament. Gisalmutan sa unom ka basketball team sulod og gawas sa Dakbayan sa Mati ug 13 ka mga volleyball teams ang maong padula. September 5, 2023 alas 5:30 sa hapon, miarangkada na sa unang adlaw ang volleyball tournament nga gipahigayon sulod sa City Hall Open Compound samtang gipahigayon ang mga succeeding games dito sa Provincial Capitol Covered Court aron mahatagan og saktong venue ang basketball tournament. September 7, 2023 alas 5 sa hapon, gipahigayon ang opening ceremony alang sa MBL Open Commercial Basketball Tournament nga gipahigayon sa City Hall Basketball Court.
Diha-diha dayon pagkahuman sa pag-abli may arangkada na sab ang first 3 games sa basketball pasado alas 6 sa hapon ug nahuman kini tungang gabi. Giilang kampiyon ang Blancas Golden Knights sa Open Commercial Basketball Tournament. First runner-up ang UB, second runner-up ang Sandra Bulldogs. Samtang sa men's volleyball, kampiyon ang men's Spikers at Kitas of Thailand. First runner-up ang Clark, second runner-up ang Miyagi Juniors, samtang third runner-up ang Xaviers. Wala sab nagpalupig ang Lady Spikers, kampiyon ang Dub or Aguilas, first runner-up ang X-Squad, second runner-up ang E-Dreams ug third runner-up ang One Hit. Samtang ni atong September 9, 2023 disbira sa kapistahan, ang Mati Chess Club Incorporated kauban ang City of Mati LGU pinaagi sa buhatan sa City Sports and Development nagpahigayon sa usa ka chess tournament dito sa Mayor FGR Mati Park and Baywalk. Ang torneo gibahin sa duha ka kategorya nga mao ang Kids 14 and below ug Open 15 and above. Diin kini gitambungan sa nagkadaiyang chess quiz dinhi sa Dakbayan sa Mati. Nakuha ni Alro James Arellana ang kampeonato alang sa Kids 14 and below nga gisundan ni John Cesar Suralta ug ni AJ Sandugan. Nakuha ni Joe Ralph Santillan ang kampeonato alang sa Open 15 and above nga gisundan ni Mateo Payomo ug ni Jukris Gulem. Ang mga mananaog midawat og event trophy, medals ug cash prize. Nagpaabot sab sa iyang pasalamat sa tanang Matinyan si Paulo Rabat, Executive Sports Director sa City Sports Council, tungod nakita niya nga ubay-ubay sab ng mga Matinyans ang nalingaw sa kapistahan ug mas daghan pa ang mamahimong atangan nga kalingawan karong umaabot nga Raha Sports Fest sa pagsaulog sa 23rd Sambuukan Festival. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. Gitambungan sa Davao Oriental State University kung dorso ang mga managlahing sporting games sa Mindanao Association of State Tertiary Schools kon MAST's Friendship Games 2023 na gipahigayon sa probinsya sa Cotabato. Si Nash Tiguelo sa report. Milarga September Gis sa kadlawon ang mga atleta sa Davao Oriental State University padulong Cotabato Province alang sa pagsugod sa Mindanao Association of State Tertiary Schools Games 2023. Nagsugod ang MAS Friendship Games ni adtong September Gis ug nahuman September 15, 2023. Ang maong padula gisalmutan sa 191 ka mga atleta gikan sa Durso ug libuan pa gikan sa managlaing mga state schools ug university sa Mindanao. Ang 191 ka mga atleta sa Durso may apil sa mosunod nga mga sporting games. Naghatag usab ang lokal na panggamhanan og suma total 3.5 million pesos nga financial assistance sa Durso para sa MAS Games. Ang 2.5 million pesos alang sa complete set of uniforms, transportation fare ug fuel, food, allowances, contingency fund sama sa unforeseen equipment, materials, supplements ug uban pa. Ug mao kini ang mga gidaugan og nahakot na mga medalya sa Durso sa maong padula subay sa September 14 nga datos. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Di lalim ang kinabuhi sa usa ka rescuer. Gawas sa peligro sa trabaho, kinahanglan usab nga anaa sa saktong kondisyon ang panlawas, ingon man ang panghuna-huna og emosyon sa usa ka rescuer aron kini makatabang sa katawhan sa panahon sa emerhensiya. Giubanan sa among team nga si Jasmine Tia ang mga rescuer sa Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office sulod sa 24 oras ug mao kini ang iyang kasinatian. Sa kalibutan din ang kada segundo importante ug ang peligro anaa lang sa palibot, adunay usa ka grupo sa mga bayani nga wala mailhi. Sila ang daling mo responde sa maskin unsa na krisis aron masalba ang kinabuhi sa labing nanginahanglan. Mao kini ang 24 oras sa kinabuhi sa usa ka emergency rescuer.
Gikan sa makapangurog ug makapanimbawt og balhibo na pagukod og pakigkumbati sa oras para sa linya sa kinabuhi hantod sa mga mahilom na mga higayon sa stasyon, dalaon mo namo sa usa ka panaw sa kinabuhi sa niadtong motubag sa panawagan. Ang buhatan sa City Disaster Risk Reduction and Management naghatag og 24/7 na serbisyo para sa mga emerhensiya sama sa medical emergency, technical, weather emergencies ug masking unsa na kalamidad ug mga risgo. Adunay 3 ka emergency teams ang CDRRMO na andam mo responde sa maskin unsa na krisis sa bisang unsang oras. Ang matag team adunay 6 ka mga miyembro, usa ka team leader, ambulance operator ug ang mga emergency and medical responders. Sa amo ang mga training, nagitudluan mi nga mo survive sa pressure. No kanang tanan nga kalisod nagid na sulbad. Masyak ka. Makuratan sa imong makitaan. Pero every day na nimo makitaan, masanay na ka. Siyempre, dili sa lalim, no? Kaya labi nagka ng mag-rescue ka o ka ng usahay, labi mga technical, nga tagak sa pangpang, ananaon sa baka ng kailangan gid siya og effort nga sakto gid ba. Tungod sa di matagna na panahon sa disgrasya ug kalamidad, andam 24 oras ang matag team sulod sa ilang 24-hour shift sa mga tawag sa mga nanginahanglan. Sa normal na adlaw, dili mo maba sa napulo ka mga emergency runs ang mabuhat sa matag team. Kasagaran marespondehan ang mga vehicular accidents ug mga medical emergencies. Medical responder, dagan yung mga struggle or dagan yung mga response nga grab giyon na to nga severe no. So Dili jud pwede mag-drive kung nakainom kay most of runs nga among gidagan na vehicular accident or crash is nakainom. Di gyud ako makalimtan na ni-respond me is katong nahitabo sa Makambol. Among na lang nakitaan isang bata nasa mga 5 to 7 years old. Bulagta na. Mura lang siya natulog, gitabunag karton. And sad to say, pag-abot na mo, dead on arrival lagi ng bata. Kasagaran man gid na magyud VE o kanang medical case. Kasagaran ka ng VE, nga kuan makita ang mga sanay, bloody kayo. Pero kana siya, ako po nang ginastudihan kay bago pa man ko. Ang buhatan sa CDRRMO kompleto sa mga radio, CCTVs, weather monitoring machines ug mga sirena para mamonitor ug masiguro ang kaluwasan sa mga Matinians sulod sa dakbayan. Mostly pag na mga receive na calls, madawat siya through cellphone or ilabay sa mga ginatawag na to volunteers on the ground through radio. So diha na nato ginalag natay logging form. Sa logging form na to, ma-identify na to ang basic information sa mga patients, pangalan, o sa ihang chief complaints, and asa ilang address. Then anytime pag makuha na siya, ma-record and ma-pull out na nato ang team on duty for dispatching para matuwa na sa ato ang ambulance. Dili ikalimod ang kabisi sa mga responders na mas unahon pa ang pagresponde kesa sa magkaon sa saktong oras o mopahuway. Apan matud pa nila mao kini ang ilang ganahan sa ilang trabaho. Sa among pakiguban sa ila sulod sa 24 ka oras, among nasinati ang kinabuhi sa usa ka responder ug nakauban sa 5 ka emergency runs nga girespondehan sa Team Alpha. Gawas sa pagdawat sa mga tawag sa panginahanglan, nagamonitor sab ang responders sa kaluwasan sa Matinians, ilabi na og adunay mga dagkong event o kalingawan sa dakbayan, pinaagi sa pag-roving sa matag lugar na accident prone. Sa masking unsang klaseng emerhensiya, andam ang buhatan sa CDRRMO. Mamahimo lamang na mutawag sa musunod na mga numero. Tinuod ang kalamidad, aksidente ug unsa pang risgo dili matagna. Apan sama sa atong mga responders, maski man ug unsa kakapoy ang kinabuhi sa magtabang ug tubos sa kinabuhi sa uban, dako kini nakalampusan kung kini ilang matabangan. Ang kasing-kasing sa usa ka responder puno og pasensya, kaisog ug paghigugma sa katawhan. Angay lamang ilhon ug pasalamatan tungod sila ang usa sa atong mga unsung heroes. Luyo sa kakapoy ug kalisod, sila andam mo responde ug mutabang. Ako nga trabaho kung unsa man kakapoy unsa ba na kung sa ba na kagamay nga bangag o kailangan sa isuong
Then love din ako nga trabaho ni kay Pero at least enjoy me. Katugid ang pinakadabis, no. Nya kanang imong heart bitaw sa imong pagtrabaho na ang gugma. Mao gi number 1. Ang akong ganahan na party na isip radio dispatcher kanang bisan unsa ka busy, bisan unsa kadaghan sa mga tawag na kanang murag tawhay ang ako ang huna-huna na dili ko magkalisod na makaya na ako anak nga mga oras sulod sa 24 hours. Ang malipay may kung kuan labi na ma-revive na mo ang isa ka pasyente ana pasalamat po din ana sa mga ug isa pa kanang paghumana mo kuan ana madala sa DOPMC ug kanang magpasalamat kay sila dako sa mga kanang mo na bayad sa mga kanang kuan kana sa mong kasing-kasing ba. Mission and vision man gud sa usa ka rescuer man gud is to prolong life. Mo man gyud na no same siguro sa uban pud ang tubag. Mo gyud na ang atoang mo gyud na ang amuang kanang ginadala sa atong katawhan. That's why we conducted training to different agencies, volunteer, no? So niagi pud ta dira. So kung dili ka abri og kasing-kasing wala kay spirit o voluntarism, dili gyud ka makasurvive, no? Kanang bukal gyud si mo ang kasing-kasing ba nga mutabang. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Anya ang atong dengue updates ug orden de Cotibo apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Ubani kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.